Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Pero masasabi ko talaga, ulitin ko lang na isang batang nag-divorce, I think okay naman ako. At makikita talaga yung batang lumaki sa divorce. Lumaki sa divorce. Okay naman. Wala namang pamilya na mas ideal or mas mahalaga kaysa yung katulad ko na hindi traditional, na may tatay, nanay, may mga anak. Hindi ko talagang ipapalit yung pamilya ko ng traditional. Talagang nagpapasalamat. Sila pa rin ang pipiliin mo eh. Yung nanay ko, lolo at lola ko. Pero yun nga nakakalungkot, talagang kilala ko yung mga tao na dahil sa bad theology, nasabi bawal magkipag-iwalay, doon pa rin sila, nakatali pa rin. Ayun, sana sa paraan ng pagkakaroon ng divorce, at least isa pang paraan para lumaya yung mga katulad ko. I think naalala ko lang yung sinabi mo kanina na hindi problema ng batas. The law is there to protect. It must be there to protect. Alam ko yun. It must be there to protect you. It must be there for your welfare. Yun naman talagang reason eh, di ba? The reason for the law is for the welfare of the people, di ba? I think I-shot mo. kailangan din, it might sound cliche, pero kailangan nating ulit-ulitin eh. Kailangan ding i-elevate yung quality natin as a human person. In a sense na, we really need we really need to be intentional in developing our being. As an educator, it is also a challenge to create a curriculum na hindi lang knowledge ang sentro ng learning. Kailangan part ng learning is nade-develop din yung being. Pero doon ko din na-realize, sa training ko rin sa Christian education, doon ko rin na-realize na in order for that to happen, integrity is crucial sa being ng isang student. If I want my students to be influenced then with the kind of character na meron dapat sila, hindi ko lang dapat yun sinasabi sa classroom. Kailangan minomodel ko rin yun. I love you. Diba? So, hindi ko naman kailangan maging perfect sa harapan nila. Hindi ko naman kailangan maging all-knowing sa harapan nila. Pero kailangan ko rin maging authentic sa harapan nila. Same time, kailangan ko rin i-practice yung sinasabi ko na if I'm going to ask them accountability, kunyari, may estudyante ako, nag-cheat, hingi siya kailangan ko siyang hihingian ng pananagutan. Kailangan, pag nakita nila ako nagkamali, open din ako for accountability. Tol. Kailangan safe sila sabihin sa akin, sir, mali ka. Kailangan ganun. Ginawa mo sa amin to eh. So kailangan, in other words, kailangan yung modeling. Ito yung laging sinasabi ng mga mentors ko rin sa Christian education na, the teacher is the curriculum at the end of the day. Ang titignan ng estudyante is not really the content of the lesson. Bonus na lang yan, na maalala ka nila dyan. Pero ang talagang maaalala nila, ikaw. The character of the teacher, the disposition of the teacher, the being per se. So if you want your students to develop their being, it is important that the teacher also is intentional in developing their being. So I think mahalaga yun. Now, paano natin yun i-connect sa issue na to? Again, kung healthy yung relationship, di nyo naman kailangan maghiwalay. So, lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko, Number 1, yung forma ng relationship natin is always a reflection of our relationship with ourselves. Kung sa loob ng relationship nawawala yung sense of self, darating ang time, baka kaya mo inaalaw yung abuse sa relationship mo kasi ikaw mismo ina-abuse mo yung sarili mo. Kung ang tingin mo sa sarili mo, basura ka, okay lang sa'yo maging basura yung tingin sa'yo. hindi ako galit. So, ang lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko, kailangan yung sense of self, hindi siya mawawala. Kung malalaman mong healthy yung relationship, kapag within the bounds of your relationship, may flourishing isa't isa. Kasi kapag nag-flourish yung sense of self sa loob ng relationship, definitely ang relationship per se magpo-flourish. It will follow.
Kumbaga, hindi mo hahanapin yung sense of self mo kapag nasa relationship ka na. Kailangan may sense of self ka na. At yung pursuit doon sa sense of self, it's really lifelong journey yan. So the only thing that you can do is to be intentional. Is to be intentional about it. To be intentional about tending the needs of yourself then within the bounds of your relationship. So, kung gusto mo talagang mahalin ng maayos yung partner mo, mahalin mo rin ng maayos ang sarili mo. So, hindi mo rin mabibigay yung pagmamahal na hinihingi ng partner mo sa'yo, o ng parents mo sa'yo, o ng kaibigan mo sa'yo. Kung ikaw sa sarili mo, hindi mo kayang ibigay yun, di ba? So, kailangan mo rin i-assess ano rin yung klase ng self-care na ginagawa mo. Kasi minsan akala mo self-care kasi quote-unquote masaya lang. Pero minsan kung ano pa yung masaya na yan, hindi yung damaging sa sarili mo, di ba? Eventually, nagiging damaging din yan sa iba. So, kailangan mo ring usisain anong klaseng self-care yung ginagawa mo. For example, kaya ano rin yan, challenge ko yung sarili ko at the same time challenge ko rin yung mga estudyante ko in the process. Na if you really want to have a healthy relationship, it comes with a healthy relationship with the self. It also comes with a healthy relationship with God. You know, one thing that sa totoo lang, ang hindi rin napapansin ng mga church leaders natin, well, I think it's a topic for another day, pero ilalatag ko na to dito. May ibang klaseng spirituality ang young people na nine-neglect natin. And I think, kung bibigyan natin sila ng boses, they will be the future of our religions. Kaya lang, kailangan natin silang bigyan ng boses. Kasi sila yung mag-take over sa susunod. At may ibang klaseng religiosity sila. Ibang klase ang pagtingin nila sa faith. At I guarantee you, mas authentic ang pagtingin nila. Kung maririnig mo yung mga kwento ng mga estudyante, karamihan sa kanila, mas authentic ang tingin nila sa pananampalataya. Rather than what we perceive as faithful na laging nasa simbahan every Sunday doing religious stuff. Sila may ibang klaseng image sila of what a spiritual person is. Estudyante meaning college students. Well, sa case ko, dahil college professor ako, base ito sa mga narratives ng mga estudyante ko sa kung ano para sa kanila ang spirituality. And I think it makes sense. Lalo na naririnig ko ito sa isang secular na paaralan. Yung non-denominational na paaralan. So, I think it's a topic for another day, pero yun, gusto ko ding ilatag dito.